At tinawag ni Isaac si Jacob, at siya'y binasbasan, at siya'y pinagbilinan, na sinabi sa kanya, huwag kang mag-aasawa sa mga anak ng Kanaan. Tumindig ka, pumaroon ka sa Padan Aram, sa bahay ni Betuel na ama ng iyong ina, at mag-asawa ka roon sa mga anak ni Laban, na kapatid na lalaki ng iyong ina. At ikaw ay pagpalain nawa ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ikaw ay palaguin, at ikaw ay paramihin, upang ikaw ay maging kapisanan ng mga bayan. At ibigay nawa sa iyo ang pagpapala kay Abraham, sa iyo at 10 sa iyong binhi, upang iyong ariin ang lupaing iyong pinaglakbayan, na ibinigay ng Diyos kay Abraham. At pinapagpaalam ni Isaac si Jacob, at naparoon siya sa Padan Aram kay Laban, anak ni Betuel na taga Syria, na kapatid ni Rebeka, na ina ni Jacob at ni Esau. Nakita nga ni Esau na binasbasan ni Isaac si Jacob, at siya'y pinaparoon sa Padan Aram, upang doon mag-asawa. At nang siya'y basbasan, ay pinagbilin sa kanya na sinasabi, huwag kang mag-aasawa sa mga anak ng Kanaan. At sumunod si Jacob sa kanyang ama, at sa kanyang ina, at naparoon sa Padan Aram. At nakita ni Esau na hindi nakalulugod ang mga anak ng Kanaan kay Isaac na kanyang ama. At naparoon si Esau kay Ismael, at nag-asawa kay Mahalet, anak ni Ismael, na anak ni Abraham, na kapatid na babae ni Nabayot, bukod pa sa mga asawang mayroon na siya. At umalis si Jacob sa Beerseba, at napasadakong Haran. At dumating sa isang dako, at nagparaan ng buong gabi roon, sapagkat lumubog na ang araw, at kumuha ng isa sa mga bato sa dakong yaon, at inilagay sa kanyang ulunan, at nahiga sa dakong yaon upang matulog. At nanaginip, at narito, ang isang hagdan, na ang puno ay nasa lupa, at ang dulo ay umaabot sa langit. At narito, ang mga anghel ng Diyos na nagmamanhik manaog doon. At narito, ang Panginoon ay nasa kataas-taasan niyaon, at nagsabi, ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham na iyong ama, at ang Diyos ni Isaac. Ang lupang kinahihigaan mo ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi. At ang iyong binhi ay magiging parang alabok sa lupa, at kakalat ka sa kalunuran, at sa silanganan, at sa hilagaan, at sa timugan. At sa iyo, at sa iyong binhi, ay pagpapalain ang lahat ng angkan sa lupa. At narito't ako'y sumasa iyo, at iingatan kita saan ka man pumaroon, at pababalikin kita sa lupaing ito, sapagkat hindi kita iiwan hanggang hindi ko magawa ang sinalita ko sa iyo. At nagising si Jacob sa kanyang panaginip, at nagsabi, tunay na ang Panginoon ay nasa dakong ito, at hindi ko nalalaman. At siya'y natakot, at kanyang sinabi, kakilakilabot na dako ito. Ito'y hindi iba, kundi bahay ng Diyos, at ito ang pintuan ng langit. At si Jacob ay bumangong maaga ng kinaumagahan, at kinuha ang batong kanyang inilagay sa ulunan niya, at kanyang itinayo na pinakaala-ala, at kanyang binuhusan ng langis sa ibabaw. At ang ipinangalan niya sa dakong yaon ay Betel. Datapwat ang pangalan ng bayan ng una ay Luz. At si Jacob ay nagpanata na sinasabi,
Kung sasaakin ang Diyos, at ako'y iingatan sa daang ito na aking nilalakaran, at ako'y bibigyan ng tinapay na makakain, at damit na maisusuot, na anupat ako'y makabalik na payapa sa bahay ng aking ama, ay ang Panginoon nga ang magiging aking Diyos. At ang batong ito na aking itinayo na pinakaalaala ay magiging bahay ng Diyos. At sa lahat ng ibigay sa akin ay walang pagsalang, ang 10 bahagi ay ibibigay ko sa iyo.